Narcissistic na ina at selos na kapatid. Sinubukan nilang linlangin ang aking asawa upang iwan ako para sa aking baog na kapatid. Ang plano nila ay pakasalan siya ng aking kapatid, kunin ang aking mga anak at putulin ako ng tuluyan. Napakagulo ng buhay ko. Talagang hindi ko alam kung saan magsisimula. Nagkaroon ako ng abusadong pagkabata at inabot ako ng 20 taon para malampasan ito. Ngunit ngayon pakiramdam ko ay bumalik ako sa simula at kailangan kong magsimulang muli sa paglalakbay ng pagpapagaling. Ako ay 31 taong gulang. Ang aking ina ay naging mapang-abuso mula pa noong kami ay ipinanganak. Kami ay 3 magkakapatid. Isang kapatid na lalaki na 29 taong gulang at isang kapatid na babae na 28 taong gulang. Iniwan ng aming ama ang aming ina nang ako ay 5 taong gulang matapos ang isang malaking away. Ang aking ina ay palaging may problema sa galit at nagiging baliw kahit sa maliliit na bagay. Ang pinakaunang alaala ng aking pagkabata ay ang pisikal na mga away ng aking ina at ama. Ang aking ina ay naghahagis ng mga bagay sa kanya at siya ay nagtatangkang umiwas sa umpisa. Ngunit pagkatapos ng matamaan at masaktan, naghahagis din siya ng mga bagay sa aking ina. Maaaring mukhang nakakatawa sa ilan sa inyo, ngunit ang makita ito bilang isang bata ay nakakatakot. Sila ay nasasaktan at minsan ay dumudugo. Ito ay napaka-traumatiko para sa amin na makita ang labanang ito sa pagitan ng aming mga magulang. Karamihan sa mga gabing iyon ng away, umiiyak kami hanggang makatulog. Isang araw, umalis ang aking ama at hindi ko maalala kung ano ang huling yakap niya bago siya umalis. Pagkatapos nito, ang aming buhay ay naging mas malala hanggang ngayon. Ang lalaki sa bahay ay ang aming ama at hindi kami natatakot. Pagkatapos niyang umalis, may mga random na lalaking nagpapakita sa aming bahay. Ang ilan sa kanila ay tinitignan ako at ang aking kapatid na babae nang may kakaibang tingin, at ang ilan ay nakikipag-away sa aking ina at sinisira ang mga gamit. Habang lumalaki ako, ang ilan sa kanila ay tinatangka akong haplusin kapag wala ang aking ina. Ako ay isang maliit na bata, hindi ko alam kung ano yon, ngunit hindi ako komportable dito. Ang aking ina ay palaging nasa masamang mood. Imposibleng magkaroon ng anumang pagtatalo sa kanya. Halos wala siyang oras para sa amin. Kailangan naming gawin ang karamihan sa aming mga gawain sa sarili namin at bilang panganay, ako ang kailangang humarap sa lahat ng hirap. Ang aking ina ay may bisyo sa pag-inom at umuwi ng huli. Kapag nagigising kami, siya ay tulog pa. Kailangan kong maghanda ng almusal at baon sa eskwela para sa akin at sa aking mga kapatid. Kapag kami ay umuwi galing sa eskwela, ang aking ina ay wala pa rin at nagtatrabaho, at darating siya ng huli sa gabi. Minsan tinutulungan ako ng aking kapatid na lalaki, ngunit kadalasan ako lang mag-isa. Sa mga katapusan ng linggo, nagdadala siya ng mga lalaki sa bahay at iyon ay mas malala. Siya ay nakakulong sa kanyang kwarto sa halos buong katapusan ng linggo hanggang sa marinig niya kaming nag-aaway. Lalabas siya, sisigawan kami o sasaktan ako at ang aking kapatid na lalaki at pagkatapos ay babalik siya sa kanyang kwarto. Tumakas ang aking kapatid na lalaki sa aming bahay nang siya ay 11 taong gulang. Ang aking ina ay hindi man lang kumurap dahil dito. Ang aking kapatid na lalaki ay nagtatrabaho sa isang tindahan 1 milya ang layo, ngunit hindi siya ipinagbigay alam ng aking ina o dinala pabalik sa bahay. Pagkatapos nito, nagkaroon ako ng lakas ng loob at tumakas din, ngunit ipinagbigay alam niya ako at dinala ako pabalik ng mga pulis. Sinubukan kong sabihin sa mga pulis na ayokong umuwi, ngunit natakot akong sabihin ang buong katotohanan. Nang magnegatibo 12 taong gulang ang aking kapatid na babae, tumakas din siya, kasama ang kanyang 18 taong gulang na nobyo. Muli, hindi ito ipinagbigay alam ng aking ina sa mga pulis. Ako ay 15 taong gulang at naging rebelde. Nakipag-away ako sa aking ina kung bakit niya pinapayagang umalis ang iba, ngunit hindi ako. Nagpanggap siyang umiiyak at sinabi na ako ang kanyang paboritong anak at hindi siya mabubuhay nang wala ako. Ngunit ang katotohanan ay hindi niya ako pinapayagang umalis dahil ako ang nag-aalaga ng bahay, nagluluto ng hapunan at almusal, naglilinis ng bahay at gumagawa ng iba pang mga gawaing bahay. Sinasamantala niya ako, habang ang aking kapatid na lalaki at babae ay walang silbi sa kanya, kaya't pinabayaan niya sila. Ako ay isang tanga dahil hindi ko ito napagtanto ng mas maaga, kaya tumakas na lang ako ng bahay at nawala. Lumipas na ang 15 taon mula noon. Hindi ko na nakita ang mukha ng aking ina. Ngayon ay kasal na ako at may 2 anak na babae. Minsan, kapag nagbabalik tanaw ako,
Hindi ko maintindihan kung paano nagawang pahintulutan ng aking ina ang mga bagay na iyon na mangyari sa amin. Ibig kong sabihin, sobrang protektado ako sa aking mga anak na babae. Palagi akong alerto, kahit nakasama nila ang kanilang lolo at mga tiyuhin. Nakipag-ugnayan ako sa aking mga kapatid mula nang ikasal ako 0 taon na ang nakakaraan. Ang aking kapatid na lalaki ay kasal na rin, ngunit walang anak, habang ang aking kapatid na babae ay walang asawa. Ang aking kapatid na lalaki ay may mababang kontak sa amin at tumatawag o nagmemensahe lamang sa mga mahalagang okasyon. Nang ipinanganak ang aking unang anak na babae, nag-text sa akin ang aking ama. Mukhang sinusundan niya kaming lahat sa social media gamit ang isang peking account. Tumawag siya at humingi ng tawad sa pag-abandona sa amin. Sa umpisa, galit ako sa kanya dahil pinalaya niya ang sarili habang iniwan kaming nasa impyerno. Sinabi niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi tumakas dahil sawa na siya sa pang-aabuso at karahasan ng aking ina. Mayroon siyang pagpipilian. Maaari niyang ipagbigay alam ang aking ina at nakuha ang aming kustodiya, ngunit pinili niyang tumakas sa kanyang mga responsibilidad. Nagpa-therapy ako buong panahon na iyon at sa wakas nalampasan ko ito at pinatawad siya, ngunit nasa minimum na kontak lamang ako sa kanya, ilang email o tawag sa isang taon. Mas malapit ako sa aking kapatid na babae at madalas kaming mag-usap, marahil 1 beses sa isang buwan o mas maaga. Kami 3 magkakapatid ay nag-aalaga sa isa't isa sa panahon ng pangangailangan. 5 o 6 na taon na ang nakakaraan, nakipag-ugnayan sa aming 3 ang aking ina at sinabi na dapat kaming magkaayos. Sinara ng aking kapatid na lalaki ang pinto sa kanyang mukha at sinabi na wala siyang negosyo sa kanya. Hindi ko sinagot ang kanyang mga tawag o mensahe. Hindi siya nagpakita sa aking pintuan. Gayunpaman, pinili ng aking kapatid na babae na magkaayos sa aking ina. Sinabi niyang gusto niyang malampasan ito at sinabi ng kanyang therapist na ang pagpapatawad at pagkakasundo ay isang paraan ng pagpapagaling mula sa nakaraang trauma. Hindi ko alam kung gaano ito katotoo o kung gaano ito gumana para sa kanya, ngunit sa aking kaso, matatag akong nanindigan na hindi magkaroon ng aking ina pabalik sa aking buhay. Sa susunod na buwan ay ang ika-negatibo 50 kaarawan ng aking ina at dumating ang aking kapatid na babae sa akin na may panukala na magkaayos kay ina. Nabulabog ako sa kanyang kahilingan dahil alam niya ang sakit na pinagdaanan ko. Tiyak, ang aking kapatid na lalaki at babae ay nagkaroon din ng masakit na pagkabata, ngunit ako ang kanilang kalasag na protektado. Pinaghahandaan ko sila ng pagkain, nilalabhan ang kanilang mga damit, nililinis sila at inaalagaan. Walang gumagawa nito para sa akin. Ako ang pinaka-naghirap. Tinanong ko ang aking kapatid na babae kung naaalala niya kung paano ako sinasaktan ng aming ina kahit na ginagawa ko ang lahat ng gawaing bahay. Sinabi niyang naaalala niya ang lahat, ngunit oras na upang burahin ang mga malulungkot na alaala na iyon dahil ang aming ina ay isang taong nagbago na ngayon. Sinabi kong hindi ako magkaayos. Nagalit siya sa akin dahil sa patuloy na paghawak ng galit laban sa aming ina. Tinanong ko siya kung nakalimutan niya na ang aking pinagdaanan. Sinabi niyang naaalala niya ang bawat bahagi nito at ito ay nakakatakot noon, ngunit dapat na natin itong kalimutan. Napakaraming taon na ang lumipas. Sinabi niyang ako ay nagiging dramatiko at pinalalaki ang buong bagay. Sinabi niyang lahat ay dumadaan dito, ngunit walang nagdadala ng galit sa libingan tulad ng ginagawa mo. Pinalalaki mo ito at hindi kinakailangang pinapaandar ang iyong pakiramdam ng galit sa aming ina. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na napakahirap para sa akin na tanggapin ang aking nakaraan at ngayon gusto niyang magkaayos ako sa parehong kakilakilabot na nakaraan. Sinabi niya na kami ay pamilya at iyon ang ginagawa ng pamilya, nagpapatawad sa isa't isa. Sinusubukan niyang magpaawa sa akin na sinasabing ako ay hindi makatuwiran sa paghawak sa nakaraan. Siya ay nanunuya sa akin, sinasabing ang aking therapy ay nasayang na pera dahil hindi ko pa rin nalampasan ang aking nakaraan. Napag-usapan ko ito sa aking asawa at hinihiling din niya na mag-move on at magkaayos. Ngayon hindi ko alam kung ang aking pakiramdam ng pagkamuhi ay kahit na wasto o kung ako ay nagiging sobrang dramatiko tulad ng sinasabi ng aking kapatid na babae. Update 1, kumusta sa lahat? Salamat sa pag-validate ng aking mga pakiramdam. Ito ay nakakaaliw na malaman na hindi ako nag-iisa na nakaranas ng ganitong uri ng mahirap na pagkabata at tiyak na hindi nag-iisa na humahawak dito. Sa lahat ng nagsabi na nakaranas sila nito, pasensya na kayo, mga kaibigan, ito ay isang kakilakilabot na karanasan. Umaasa akong lahat kayo ay magiging malakas at tama kayo,
hindi ko kailangang ipaliwanag ang aking mga pakiramdam sa lahat. Hindi lahat ay makakaintindi nito, kahit na nakita nila ang aking paghihirap. Ako at ang aking kapatid na babae ay karaniwang nag-uusap sa telepono at bihira kaming magkita dahil nakatira siya 4 na oras ang layo. 2 linggo na ang nakaraan, lumitaw siya sa aking bahay nang walang paunawa. Niyakap niya ako ng matagal at sinabing na-miss niya ako. Tinanong ko siya kung ano ang problema. Sinabi niyang wala, ito ay pagmamahal lamang ng kapatid. Sa buong oras, bumabalik siya sa paksa ng kahalagahan ng pamilya, kapatawaran at kung paano dapat magkaisa ang pamilya. Sinabi ko, sandali, kung sinusubukan mong manipulahin ako para magkaayos kay ina, hindi iyon mangyayari. Sinubukan niyang maging tagapagtanggol ni ina at sinabi na miss ako ng aking ina. Bakit ka may galit sa kanya gayong lahat tayo ay dumaan sa parehong traumatiko na pagkabata? Sinabi ko na hindi ako responsable kung paano nararamdaman ng iba ang kanilang karanasan, ngunit hindi ko ito iiwan. Bukod dito, hindi rin nakipag-ugnayan ang aking kapatid na lalaki sa aking ina, kaya bakit ako lang ang masama sa hindi pagkakaroon ng aking ina pabalik sa aking buhay? Sinabi niyang ito ay dahil gusto ng aming ina na makasama ang kanyang mga apo at ako ang nag-iisang may anak sa aming 3 magkakapatid. Sinabi ko na hindi pa rin ako kumbinsido. Ang babae na napakawalang ingat sa kanyang sariling mga anak, paano mapagkakatiwalaan sa kanyang mga apo? Bukod dito, kung miss na miss ako ng aking ina, bakit hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa akin? Tinanong niya kung ang aking ina ay nakipag-ugnayan sa akin, patatawarin ko ba siya? Sinabi ko na hindi ko alam at talagang hindi ko gusto siyang makipag-ugnayan sa akin, kaya't ihinto na ang ideya ng pagpapadala ng aking ina sa aking pintuan. Tumayo siya at sinabi na ako ay isang balakid. Ang aking asawa ay nasa sala nanonood ng TV, kasama ang mga bata. Habang paalis, lumapit siya sa kanya at sinabi, paano mo natitiis ang babaeng ito? Pareho silang tumawa. Tiningnan ko siya at sinabi niyang nagpapatawa lang siya. Habang papalapit ang kaarawan ng aking ina, sinulsulan ako ng aking kapatid na babae na dumalo sa party. Ngunit nanindigan ako at sinabi na kung igigit niya pa ito, itatakwil ko rin siya. Umatras siya ngunit hindi siya masaya tungkol dito. Sinabi ko, umalis ka na sa iyong opinyon, hindi ko iniintindi. Kahapon ang kaarawan ng aking ina at ngayon siya ay lumitaw sa aking bahay. Nang buksan ko ang pinto at nakita siya, parang nakita ko ang isang multo. Siya pa rin ang parehong narsisistikong babae na makasarili. Pumasok siya sa bahay na nagsasabi, nasaan ang aking mga apo? Ang aking mga bata ay naglalaro doon. Hinadlangan ko siya mula sa paglapit sa aking mga anak at sinabihan silang magtungo sa kanilang silid. Nagalit ang aking ina sa akin na parang kriminal siya. Sinabi ko, talagang siya ay kriminal at dapat na siyang nahuli kung ipinagbigay alam ko siya sa mga pulis 20 taon na ang nakalipas. Sinabi niya na ako ay mapaghiganti, tulad ng aking ama. Upang inisin siya, sinabi ko, kaya't ako ay nakikipag-ugnayan sa aking ama at hindi sa kanya. Nagalit siya nang malaman niyang nakikipag-usap ako sa aking ama, na iniwan kami. Sinubukan niyang magpaawa na iniwan kami ng aking ama habang siya ay nagtatrabaho ng husto para palakihin kami at ako pa rin ay malambot sa aking ama at galit sa kanya. Sinabi ko, iyon ang ginagawa ko. Tinawag niya akong isang emosyonal na mahina na tao at sinabi niyang naroon lang siya para sa kanyang mga apo. Sinabi ko na hindi ko hahayaang makilala ng aking mga anak na babae ang isang malupit na babae na pinahintulutan ang kanyang mga kasintahan na haplusin kami. Nainsulto siya dito at nagsimulang sumigaw sa akin. Ako ay tama, hindi siya nagbago ni isang bahagya sa loob ng 20 taon. Sinabi ko sa kanya na umalis o tatawag ako ng pulis. Umalis siya na may mapait na mukha. Nangyari ito mga 4 na oras ang nakalipas at galit pa rin ako. Ang aking mukha ay pula pa rin sa galit. Ibig kong sabihin, ito ang babaeng ipinagtatanggol ng aking kapatid na babae. Ipinagmamalaki ko ang aking desisyon na putulin siya sa aking buhay. Update 2, kumusta sa lahat, patawarin niyo ako sa hindi pag-update ng mas maaga. Ako ay abala sa maraming gulo. Hayaan niyong simulan ko kung saan ako natapos. Nang gabing iyon, nang umuwi ang aking asawa, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagbisita ng aking ina. Nagalit siya sa akin, dahil sa masamang pakikitungo sa aking ina at pagpapalaya sa kanya. Sumigaw siya, bakit hindi mo magawa na tulad ng iyong kapatid na babae at mag-move on? Sinabi niya na pareho kayong may parehong nakaraan, paano siya naka-move on at ikaw ay hindi pa rin? Pagkatapos ng ilang sandali,
Tumawag ang aking kapatid na babae at nagalit din dahil sa pagiging bastos ko sa aking ina. Sinabi niyang hindi makatarungan na nasa buhay ko ang aking ama kahit iniwan kami, ngunit ang aking ina ay wala. Pinagtatalunan niya na kahit medyo bastos ang aking ina sa amin, siya ang nagpalaki sa amin at hindi ang aking ama. Sinabi ko na alam kong mali rin ang aking ama sa pag-iwan sa amin at hindi pakikipaglaban para sa amin. Ngunit lumapit siya sa akin at humingi ng tawad sa kanyang mga pagkakamali, hindi katulad ng aking ina na nananatiling nasisistikong sarili at gayon paman gusto niyang patawarin ko siya. Ang pagpapatawad ay hindi ganoon. Masyado bang humingi ng pasensya na pagkatapos niyang pahirapan ako sa buong pagkabata ko? Sinabi ng aking kapatid na babae na ako ay masyadong makasarili at ibinaba ang telepono. Ako ay nasaktan na walang nakakaintindi sa akin at kahit ang aking asawa ay binabaliwala ang aking mga pakiramdam. Napunta pa ako sa pagdududa sa sarili na baka ako ang may problema dahil ang natitirang bahagi ay nasa isang panig. Sa susunod na linggo, ang aking asawa ay tahimik na hindi pangkaraniwan. Ako rin ay hindi gumawa ng hakbang dahil ako ay nasaktan. Pagkatapos, 1 linggo ang nakalipas, sinabi niya na gusto niyang ipagtapat ang isang bagay bago pa ito maging huli. Bumagsak ang aking puso. Alam niyo kung paano nagtatapos ang ganitong mga pagtatapat. Hiniling niyang pakinggan ko siya ng buo bago gumawa ng anumang desisyon. Sinabi ko, sige. Sinabi niya sa akin na pumunta siya sa ika-negatibo 50 kaarawan ng aking ina na inorganisa ng aking kapatid na babae. Ako ay nagalit ng sobra. Bakit mo ginawa ito? Ito ay halos tulad ng pagtataksil sa akin. Sinabi niya na nag-text sa kanya ang aking kapatid na babae ng gabing iyon pagkatapos niyang umalis sa aming bahay. Ayon sa kanyang kwento, sinabi ng aking kapatid na babae sa aking asawa na umiiyak ang aking ina hanggang makatulog dahil hindi ko siya pinapayagang makita ang kanyang mga apo. Sinabi ng aking asawa na susubukan niyang kumbinsihin ako na magkaayos. Pagkatapos, hiniling niya na dumalo siya sa kaarawan ng aking ina upang magpanggap para sa akin at ginawa niya iyon. May mga litrato siyang nagdiriwang kasama nila, walang mga pulang bandila sa mga litrato. Gayunpaman, ilang araw pagkatapos, 2 araw bago ang kanyang pagtatapat, tinawag siya ng aking ina para sa hapunan at sinabi na gusto niyang pag-usapan ang isang bagay. Sinabi sa aking asawa na huwag akong ipaalam tungkol dito. Ang tanga na ito ay hindi nagsabi sa akin ng anuman at pumunta upang makipagkita sa kanya. Ang aking ina ay dumating ng huli, ngunit ang aking kapatid na babae ay dumating ng mas maaga na lasing na. Nag-order siya ng ilang inumin para sa aking asawa. Sinimulan niyang magpakita ng motibo sa kanya, nagpapakita ng interes at sinisiraan ako. Tinawag niya akong makasarili at mapaghiganti. Sinabi ng aking asawa na humihingi siya ng paumanhin sa pagsigaw sa akin ng gabing iyon at ang lahat ng sinabi niya ay hindi niya mga salita, ngunit pinakain iyon sa kanya ng aking kapatid na babae at aking ina. Sinabi niyang natanto niya ang kanilang kasamaan lamang nang pumunta siya para sa hapunan, kasama nila 2 araw na ang nakakaraan. Akala niya na ang aking kapatid na babae ay nagpapakita ng motibo sa kanya dahil lasing siya, ngunit ito ay lahat na nakaplano. Tinawagan niya ang aking ina upang sabihin sa kanya na magmadali dahil ang aking kapatid na babae ay lasing at nag-aasta ng masama. Hindi sinagot ng aking ina ang tawag at nag-text sa kanya na ihatid ang aking kapatid na babae sa kanyang bahay. Pinilit ng aking asawa na siya ang dumating at kunin ang kanyang anak. Dumating ang aking ina sa loob ng 0 minuto, na nangangahulugang nasa malapit lang siya. Pinilit ng aking asawa na umalis sila dahil lasing na lasing ang aking kapatid na babae. Ngunit sinabi ng aking kapatid na babae na mas magaan na ang kanyang pakiramdam pagkatapos magsuka at maaari nilang ituloy ang hapunan. Nagpatuloy siya sa paglalandi sa kanya at sinusuportahan siya ng aking ina. Pakiramdam niya na siya ay nag-aasta ng masama. Sinubukan ng aking ina na maglagay ng mga ideya sa kanyang isip na mukhang ang tamis nila magkasama at magiging mahusay kung ang aking kapatid na babae at ang aking asawa ay magkakasama. Ang aking kapatid na babae ay may kondisyong medikal at sinabi ng mga doktor na hindi siya maaaring magbuntis. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagpakasal. Sinabi ng aking ina na magiging pinakamahusay para sa aking kapatid na babae na magpakasal sa aking asawa at kunin ang kustodiya ng aking mga anak na babae. Sa ganitong paraan, ang aking ina ay maaaring makita ang kanyang mga apo kasama ang kanyang paboritong anak na babae at manugang. Lumayo ang aking asawa pagkatapos nito. Mula ng gabing iyon, ang aking kapatid na babae ay patuloy na nagte-text sa kanya, inaanyayahan siyang lumabas para sa hapunan.
Hiniling pa niya na pumunta siya sa kanyang bahay. Nagpapadala rin siya ng mga larawan ng kanyang sarili sa fitting room at mga selfie na may mga duck-pout lips. Ito ang bersyon ng kanyang kwento. Ngunit nakita ko ang lahat ng mga mensahe sa aking sarili at ang mga sagot ng aking asawa. Tinanong ko siya kung gusto niya ang aking kapatid na babae. Sinabi niyang hindi, kung interesado siya, nagtaksil na siya. Sinabi ko na nagtaksil ka na sa akin sa pamamagitan ng pagdalo sa party ng aking ina at pagpunta sa mga hapunan, kasama sila sa likod ko. Ngunit harapin ko ito mamaya. Kailangan ko munang harapin ang dalawang bruha na ito. Humingi siya ng paumanhin ng maraming beses at sinabi na hindi na siya magpapamanipula pa ng mga ito. Hiniling niya na patawarin ko siya. Matapos ang maraming sigawan, pinatawad ko siya sa kondisyon na kailangan niyang tawagin ang kanilang kalokohan sa harap ko. Tinawagan niya ang aking kapatid na babae sa harap ko at hiniling na pumunta siya sa aming bahay kasama si ina. Dumating ang aking ina at kapatid na babae na iniisip na iiwan ako ng aking asawa. Isinalaysay ng aking asawa ang buong insidente muli sa harap nila. Itinanggi ng aking kapatid na babae ang ilang mga paratang. Ngunit higit sa lahat ay totoo ang bersyon ng aking asawa dahil pareho ang aking kapatid na babae at aking ina ay nahihiya sa buong episode. Sinigawan ko sila at tinawag silang mga pangalan dahil sa pagsira ng aking bahay. Nagsimula ang aking kapatid na babae na umiyak at sinabi na lahat ito ay ideya ng aking ina upang makapaghiganti sa akin dahil sa pagpapahiya sa kanya. Inamin ng aking kapatid na babae na nang sinabi niya sa aking ina tungkol sa kanyang kondisyong medikal, sinabi niyang bakit hindi mo nililigawan ang kanyang asawa at hingin ang kustodiya ng aking mga anak na babae. Mayroon silang buong plano upang patunayan na ako ay isang bastos at irresponsableng ina. Plano ng aking ina na pagtaksilan ako ng aking asawa at sa isang akto ng galit, gagawa ako ng isang bagay na kasuklam-suklam at gagamitin nila ang aking galit laban sa akin upang makuha ang kustodiya. Ang aking ina ay nakaupo doon na parang bato. Bumulong siya sa aking kapatid na babae na ginawa niya ang lahat upang mapabuti ang kanyang buhay. Sumigaw ang aking kapatid na babae na hindi ito para mapabuti ang kanyang buhay, ngunit upang gawing miserable ang aking buhay. Palagi niya akong kinapuotan at sa pagkakataong ito, sumobra na siya upang sirain ang aking buhay. Pinalayas ko silang dalawa sa aking bahay. Tumayo ang aking ina at umalis na walang sinabi, ngunit ang aking kapatid na babae ay humawak sa aking mga kamay at umiyak. Sinabi ko na wala akong awa para sa kanyang mga luha. Hindi ka 13 taong gulang para manipulahin ng ina. Mayroon ka ring masamang puso at iyon ang dahilan kung bakit ka pumunta sa likod ng aking asawa. Umiyak siya at nangakong hindi na niya ito gagawin muli, ngunit pinutol ko siya. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa akin pagkatapos nito, ngunit hinadlangan ko siya. Sinabi ko sa aking asawa na ang tanging dahilan kung bakit pinatawad ko siya ay dahil inamin niya. Kung nalaman ko ang katotohanan sa aking sarili, hihiwalayan ko siya doon mismo, at hindi ko siya papayagang makita ang kanyang mga anak na babae hanggang sa sila ay magnegatibo 18 taong gulang. Insist na magka-therapy kami bilang mag-asawa upang malampasan ang yugtong ito. Dumalo kami sa isang sesyon at ito ay nakatulong. Sobrang galit ako sa aking asawa nang sinabi niya sa akin ang buong kwento. Sa katunayan, pinagdudahan ko siya na nagtaksil siya o baka iniisip na pagtaksilan ako. Ngunit sa palagay ko, hindi lahat ng lalaki ay manloloko. Nakalimutan kong banggitin na siya ang dahilan kung bakit nagawa kong buuin muli ang aking buhay matapos tumakas sa bahay. Dati akong nagtatrabaho sa tindahan ng kanyang ama at mula noon, siya at ang kanyang mga magulang ang naging aking pamilya. Ako ay talagang nagpapasalamat na magkaroon sila sa aking buhay.